Mukhang totoo to. Millennials and Gen Zs daw will never ever vote for Sara Duterte in 2028. Ito yung pinaka-example niyan. At marami din tayo sa paligid natin na miyembro ng Gen Z lalo na alam ang kawalang hiyaan ni Sara Duterte, alam na walang kakayahan si Sara Duterte, alam na luka-luka si Sara Duterte, sabi nga ni Montulfo, no? Luka-luka. O eto, example at marami pa sigurado na magsasalita. Dapat talaga etong mga kabataan magsalita. Hindi mo nga daw nagawa ang trabaho mo as DepEd Secretary. Ang lakas pa daw ng amats mo. Biro mo yung pagsabihan ka na malakas ang amats mo na tumakbo bilang presidente. Napakarami na rin po kasing pagkakataon na hindi lang kabobohan ang pinapakita ni Sara Duterte. Pero bukod sa pagiging lutang, ito talaga yung totoong lutang eh. Di ba nga nung mga panahon, etong mga diehard na pasimuno na tawaging lutang si Atty. Leni Robredo. O ayan, ang totoo, ang idolo nyo ang pinakalutang. Hindi lang daw lutang, yun na nga, luka-luka. Ang ibig sabihin, may saltik, hindi normal. Ulitin ko marami ng pagkakataon. Siguro bilang na bilang yung naging tama at normal ang pananalita ni Sara Duterte. Ibig sabihin, nasa mood magbasa. Kasi ang sinasabi nila, kahit nga magbasa nga lang daw ng script etong lukalukang ito, ay sablay na. Ito ang totoong magiging kahihiyan na sinasabi mo, Sara Duterte. Ikaw ang totoong magiging kahihiyan ng ating bansa. At yung mga taong naniniwala pa sa iyo, kayo ang mas malaking kahihiyan ng ating bansa. Nadismaya itong isang Gen Z na actress, yun nga, kaugnay ng planong pagtakbo nga ni Sara Duterte sa 2028 sa pagkapangulo. Talinuhan natin sa halalan 2028. Di nga nagawa ang trabaho ng DepEd daw, tapos ito pa ang gagawin. At higit sa lahat, ano ba ang nagawa niya bilang Vice President? Mukhang pagkapwesto niya bilang Vice President, doon na nagsimula yung kanyang ambisyon, yung kanyang pagiging atat na makapwesto sa Malacanang. At yun na nga, nagsimula na rin siyang mangampanya. Alam yan ng mga taong matitino at nasa tuwid na kaisipan. Pero syempre, puring-puri pa rin kay Sara Duterte ang mga nabudol niya.